Maapde rin ba ang pag-ihi mo? O baka naman laging sumasakit ang iyong balakang dahil sa UTI at namamagang kidney? Hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga Pilipino ang tinitiis ang ganitong discomfort dahil sa mahal ng gamot at check-up. Pero alam mo ba na ang solusyon ay maaaring nasa bakuran mo lang? Sa bidyong ito ay hihimayin natin ang 5 makapangyarihang ligaw na halaman na subok na sa tradisyon at siyensya sa paglilinis ng ating daluyan ng ihi. Unahin natin ang itinuturing na superstar ng mga damo, ang paragis. Madalas nating tinatapak-tapakan lang sa tabi ng kalsada. Pero sa mundo ng herbal medicine, ito ay ginto. Bakit mabisa ang paragis? Ang paragis ay may taglay na diuretic properties. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang ating katawan na maglabas ng sobrang tubig at toxin sa pamamagitan ng pag-ihi, na siyang susi sa pag-flush out ng bakterya sa kidney. Marami ang nagtatanong, paano nga ba ang tamang paghahanda ng paragis? Kumuha ng katamtamang dami ng paragis. Siguraduhin kasamang ugat hanggang sa dahon. Hugasan itong mabuti upang matanggal ang lupa. Pakuluan ang 1 dakot ng paragis sa 1 litrong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto hanggang maging amber ang kulay nito. Inumin ito bilang tsaa. Pagdating naman sa mga halamang kinikilala, maging ng mga doktor, hindi mawawala ang sambong. Ang sambong ay hindi lang basta tsaa. Ito ay isang anti-urolithiasis. Nakakatulong ito para durugin ang maliliit na kidney stones upang mailabas ng ating katawan nang hindi na kailangan ng operasyon. Kasama din sa kinikilala ng Department of Health ng Pilipinas ang pansit-pansitan o ulasimang bato. Kung ang problema mo ay mataas na uric acid na nagdudulot ng pamamaga ng kidney, ito ang sagot. Ang nakakamangha rito, maaari mo itong kainin ng hilaw bilang salad. Malutong ito at masarap. Pero kung masilan ang iyong panlasa, maaari mo rin itong ilaga bilang tsaa. Dumako naman tayo sa mga nakatagong hiyas ng kalikasan na madalas nating binabaliwala. Una ay ang banaba. Kilala ito sa pagkontrol ng blood sugar, pero napakahusay din ito sa pagpapadaloy ng ihi o urinary flow control. At heto pa ang isang pro tip. Sa susunod na maglaga ka ng mais, huwag itatapon ang buhok o yung tinatawag na corn silk. Ito ay isa sa pinaka-gentle o banayad na lunas para sa mga may UTI. Napapahupa nito ang iritasyon sa loob ng bladder at kidneys. Ang corn silk tea ay matamis-tamis at suwabe sa lalamunan. Pero bago tayo magpatuloy, narito ang isang mahalagang paalala. Ang mga halamang ito ay nagsisilbing supportive treatment o pantulong lamang sa ating kalusugan. Kung ang iyong lagnat ay mataas na, may kasama ng dugo ang ihi o sobrang sakit na ng likod, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Para sa dosage, ang pag-inom ng 1 hanggang 2 baso ng herbal tea sa isang araw ay sapat na para sa cleansing. Huwag itong gawing pamalit sa purong tubig. Ang susi sa malusog na kidney ay tamang hydration pa rin. Napakayaman talaga ng ating kalikasan. Kailangan lang nating matutunang pakinggan at gamitin ito ng tama. Para sa ating question of the day, sa 5 halamang tinalakay natin, alin sa mga ito ang kasalukuyang tumutubo sa inyong bakuran? At ano ang masasabi mo sa mga halamang aming pinanggit sa video na ito? Ibahagi ang iyong komento at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan
Kaya naman, ligtas ang may alam. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.